Sa mga oras naman na to, kumustahin natin ang Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang gabi po, Asek Irene. Hi Princess, magandang gabi. Magandang gabi din sa iyo Audrey and magandang gabi sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Ayan, Asek, kamusta po? Gaano na ba kahanda ang DSWD dito sa pagbigay ng relief o tulong para sa mga maapektuhan ng bagyong Krising? Alam mo, Princess, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin yung kaligtasan at kapanatagan ng kalooban ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung madalas po na maapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Ang Department of Social Welfare and Development ay nag-implement po ng buong bansa handa program. Ito ay bumubuo ng dalawang parallel supply chain para mas mapaigting, mapabilis yung pag-produce at pag-preposition ng mga family food packs, lalong-lalo na sa mga lugar na hazard prone. Kung kaya nga po sa kasalukuyan, ang DSWD ay mayroon na pong 3 million family food packs na nakapreposition sa iba't ibang warehouses po sa ating bansa. Ito ay ginagawa po ng DSWD upang yung pong immediate na tulong ay maipabot nga natin sa mga maapektuhan ng mga iba't ibang mga kalamidad. At ngayon nga po, dahil sa may nararanasan tayong sama ng panahon, dahil nga po sa southwest monsoon at gayon din sa bagyong Krising, itong mga family food packs na nakapreposition ay agaran pong na ipapadala doon sa mga apektadong lugar bilang augmentation support sa mga local government units. Well, Asek, nito mga nakaraang araw na may mga lugar na rin pong binabaha at nagkaroon na ng landslide. So ito po ay napaghandaan na ng pamahalaan weeks ago. That's correct, Audrey. Na bago pa man nagkaroon ng sama ng panahon, ay nakapaghanda na nga ang DSWD. Gaya ng nabanggit ko, 3 million family food packs po yung nakapreposition na sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. At patuloy pa rin yung production ng mga family food packs para madali rin po tayo makapag-replenish nung mga stockpiles natin. Doon sa nabanggit mo, Audrey, na mga naapektuhan nga ng pag-uulan at pagbabaha, lalong-lalo na ba dyan sa Mimaropa, sa Region 6, sa Region 7, at gayon din sa Region 9, particularly in Zamboanga, tayo nga po ay nakapagpahatid na ng mahigit 2.5 million worth of humanitarian assistance na binubuo ng mga family food packs and non-food items kagaya ng sleeping kits sapagkat meron tayong mga naapektuhan na nasa mga evacuation centers. So agaran po tayong nakapagpadala ng tulong sa kanila. Asek, kumusta naman yung mga pagtutulungan o pakikipag-ugnayan natin dito sa mga LGU na maaapektuhan ng bagyo? I understand meron na kayong mga nakapreposition, may mga naipamigay na. Paano naman yung koordinasyon nyo para sa patuloy na pagdidistribute nitong mga relief? Yes, Princess, ang ating pong koordinasyon with various local government units ay mas pinaigting pa ng ating pong ahensya. In fact, bago pa nga po dumating ang sama ng panahon ay tayo ay nakipag-coordinate na, nakipagpulong na sa ating mga local counterparts at inassure na nga po sila na meron tayong sapat na mga family food packs na maaari po nilang ma-access, again as part of our augmentation support sa kanila pong mga resources o sa mga stockpiles din ng mga local government units. At nagpapatuloy yung ating pong koordinasyon sa kanila. In fact, kaninang hapon, nakipagpulong rin tayo sa ating mga regional directors at remind po natin sila na makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal para matiyak na maayos at mabilis yung pagpapahatid po natin ng tulong kung kinakailangan. Okay, Asek, alam po namin meron ng mga nakapreposition na food packs at marami na po ito. Pero sakali lamang po, no, wag naman po sana, worst case scenario, tumagal po yung nararanasang sama ng panahon, paano po tayo magpapadala ng mga food packs o karagdagang food packs dun sa mga apektadong lugar? Well, Audrey, tama yung sabi mo, hindi man natin hinihingin na mag-worsen pa itong sitwasyon. Ngunit kung mangyari man ito, nakahanda ang Department of Social Welfare and Development dahil nga nakapag-preposition na tayo ng mga family food packs. At kung kinakailangan na dagdagan po natin, especially if maging protracted nga yung effect
nitong habagat at ni Bagyong Krising, meron po tayong ongoing production pa rin sa ating National Resource Operations Center at sa Visayas Disaster Response Center. At dahil nga po mechanized na ang ating packing system, mas mabilis po yung production natin. In fact, with the new mechanized production system na in-inspect po mismo ni President Marcos Jr. kaninang umaga, we could produce around 25,000 family food packs in a day in NROC alone. So kung idadagdag po natin yung production din ng VDRC sa Visayas Disaster Response Center na matatagpuan dyan sa Cebu, na meron din pong mechanized packing system, we could produce around 50,000 family food packs in a day. So madali po tayo makakapag-replenish at makapagpahatid ng karagdagan pang mga family food packs. And in addition to that, Audrey, dahil nga nag-i-implement tayo ng buong bansa handa program na kung saan nabanggit ko kanina na we have created two parallel supply chains. One is the government sector driven. Ito yung binabanggit ko na nagpro-produce tayo at nagpapadala at nagpre-preposition sa ating mga warehouses. There's another line, ito yung private sector driven na kung saan we have entered into framework agreements with private distributors nang sa gayon makomplement yung mga pinaproduce natin mga goods. So kung magkaroon ng mga massive disasters na again, hindi naman po natin hinihingi, kung magkaroon po ng mga ganitong sitwasyon, pwede tayong mag-draw down from those framework agreements and then makakapagpadala yung ating pong mga supplier in our regional offices, sapagkat per cluster po ang ating arrangement dyan, ipapadala na po yung mga pre-pack family food packs na siya naman pong magko-complement nga doon sa nakapreposition na po na goods. Sa class na lang po, no, bukod dito sa family food packs, ano pa ba yung mga ipinamamahaging tulong ng DSWD para sa ating mga kababayan? Well, aside from the family food packs, meron din po tayong non-food items. Ito naman yung ating mga sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits, family kits, pati po yung mga laminated sacks and modular tents. And apart from those, meron din po tayong ready-to-eat food packs. Ito naman yung ating preposition sa mga critical and major ports para naman sa mga passengers na stranded dahil nga po sa sama ng panahon. And apart from that, dahil ayan lang po ay bahagi ng response phase na isinasagawa ng DSWD, being the vice chair of the response cluster and being the lead in food and non-food item provision, ang DSWD rin naman po ay bahagi ng early recovery cluster. So kung kinakailangan na po rin natin na tulungan yung mga disaster-affected families para makarecover sila mula sa naging epekto ng anumang kalamidad, we also provide cash assistance para nga, again, to support the restoration of the psychosocial well-being ng ating mga apektadong mga pamilya. Ayun, maraming salamat po, ASEC Irene Dumblao, ang ating spokesperson ng DSWD.